pride ng 6th Field Artillery Battalion dito sa Maguindanao, si First Lieutenant Daniel Hison, PMA Class 2022 and platoon leader at battery XO ng kanyang company. She holds a distinction na batang-bata, nakalimang fire mission na. And ikukwento niya ano ba yung fire mission, ano ba ang buhay ng field artillery officer, lalo na siya ay isang female officer dito sa Maguindanao, which is alam natin na critical area. So, pero bago noon, ikukwento niya yung journey to officership niya in the hope na ma-inspire natin yung mga kabataan na tumulad sa yapak niya. Okay, Daniel. Magandang araw. I am First Lieutenant Daniel V. Hizon. I am currently the Battery Executive Officer and Platoon Leader dito sa 6th PAB Artillery Regiment, Philippine Army. And I am a proud member of PMA Bagsik Diwa Class 2022. Sa aking experience as an officer, I am proud to say na ilang fire mission na ako in order to support yung mga infantry units na nandito sa area ng 6th Infantry Division. Pero bago ko ikwento sa inyo kung ano yung mga naging fire missions ko, I'll just give you a brief background kung paano nag-start yung aking military journey. So, isa akong undergraduate ng Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering sa University of the Philippines, Diliman. So, nung una talaga, ang pangarap ko talaga is maging engineer. Pero nung second year, kailangan namin pumili ng aming NSTP. So, ang pinili ko is ROTC kasi parang na-inspire ako sa mga officers na nakita ko na naka-video or naka-battle dress uniform. So, nag-ROTC ako and then eventually nag-apply ako para maging ROTC officer. Doon ko na-meet yung mga kaibigan ko na eventually naging mga mista ko sa PMA. So, nung nasa UP pa lang ako is, alam ko na talaga na I really wanna serve the country. So, I thought na nung nagpunta yung PMA para mag-conduct ng kanilang promotional na pag-encourage sa amin na mag-exam is, na-encourage ako and eventually nag-take ako ng exam together with my friends na from UP na naging mista ako sa PMA. So, nakapasok ako ng PMA. Yung first year is mahirap, pero kinaya naman. And then, nung yearling ako, medyo nagkaroon ng problema sa aking pag-yearling kasi medyo nahirapan ako sa physical, pero nandun naman yung mga mista ko and yung mga upper class ko na nag-motivate sa akin na gawin yung aking trabaho sa kadete na galingan sa aking physical. Noong third year namin is nagkaroon ng orientation yung Army kung ano yung mga different AFOSes na pwede namin puntahan after namin makagraduate sa PMA. And what really caught my attention was yung artillery. I really wanted na maging someone sa field. And I thought na artillery yung makakatulong sa akin. Na-inspire ako sa artillery kasi isa sa mga unang female cadet graduates is yung AFOS niya is artillery. And I really thought na it would be easy for me na sundan yung kanyang path kasi nagawa niya na yung path by being an artillery officer na nasa field. So, luckily after graduation, nung pinapili kami kung anong AFOS namin is artillery yung nakuha ko. Yung artillery, yung branch selection di ba na ano. So ikwento mo nga yung initial days mo after graduation sa nag-field artillery ka na. Nung nagkapilian ng AFOS is ang nilagay ko talaga lahat is artillery. Noong una, before kami pinadala sa field is pinag-schooling muna kami. And kung para malaman yung basics ng artillery. Noong unang years ko as
an artillery officer, medyo nabaguan ako kasi syempre kailangan, ang artillery kasi more on technical, more on math. So hindi lang dapat na, so as a new officer, kailangan ko pakisamahan yung tropa at the same time na magawa ko yung mission and dapat may alam ako sa ginagawa ko. So, nung una is naging mahirap siya kasi iba naman yung tinuturo nila sa schooling sa real life McCoy. Ganun ba? So, nire-reconcile mo agad yung yung reality versus what's taught in school. Pero kailangan that needs a lot of flexibility, di ba, na kailangan yon. Yes, sir. And malaking tulong din na yung andyan yung tropa para i-guide ka din sa kung ano ba talaga yung nangyayari sa real life. Right after graduation, dito ka na sa Maguindanao? Nag-schooling lang kami, sir, for half a year after graduation, and then yung first unit assignment ko po talaga is diretso dito sa 6 months. Diretso sa Yes. Sige, pakita mo nga yung mga unit patches mo. Ayan, sige. Una, yan dito, di ba? Ito ngayon lang sila makakita ng isang artillera, ang tawag nga di ba? Yes, so dito yung Apos namin, Apos, sir, is artillery badge. And then, sa ilalim niya is yung unit symbol, ay unit logo namin, which is yung 6FAB. 6FAB, And then, yung mother unit namin, sir, na Rex Belly, which is artillery regiment. Artillery Regiment. So, nung pagpasok mo dito, ano yung unang-una mong naisip at nakita at naramdaman at dito of course, sa awang ka muna, di ba? Pero maganda naman headquarters nyo doon, di ba? Maganda doon compared dito siguro sa labas, di ba? Yes, sir. Ang ganda-ganda ng headquarters nyo doon Yes, sir. Pero anong naramdaman mo nung una mo? Nung una, sir, is syempre, hindi ko naman i-deny na medyo may onting takot kasi may notion tayo dito na nandito yung kung nasaan yung operation. Pero ang naano ko is ang ano ko talaga is very na-challenge ako kasi actually nung nag-basic kami, which is yung schooling before kami i-deploy, is may kasama kami doon na nag-a-advance. And dito siya sa 6FAB. Naalala ko, sinabi ko sa kanya, sir, promise magkita tayo sa 6FAB. And then, fortunately, nung nagkaroon ng pilian ng kung saan pwedeng ma-assign na unit, tinanong ko saan yung suggestion, kung saan yung gusto namin, sinabi ko is 6FAB. And yung nakuha ko yung gusto ko, and fortunately, wala din sa mga kasama ko yung katulad ko na gusto mag 6FAB. Bakit gusto mo yung 6FAB? Alam mo yun, Maguindanao siya, di ba? Yes, sir. Bakit gusto mo dito? Kasi, sir, nung basic namin, sabi nila, may 3 FAB na kung nasan daw yung action. And gusto ko yung platoon leader days ko is, kaya ko talagang ipagmalaki na nasa field ako, na nandun ako sa platoon, na nagli-lead talaga ako ng mga tao, na nagpa-fire mission talaga ako. And yung 6FAB talaga, sir, yung napili ko kasi na-feel ko na nandito yung action, sir. For your age, bakit napakasaya at hinanap mo yung action? Na, di ba? I mean, sila, mga mista mo, na picture ko na lahat din naman gusto mong action. Bakit for a young graduate, ba't hinanap mo yung action? Feeling ko kasi, sir, gusto kong maipakita kong, parang this is my way to serve my country. Tapos, nandito pa lahat ng enthusiasm kasi bagong graduate, sir. And gusto ko may maipagmalaki ako, sir, sa kahit kanino na madadala ko eventually sa career ko. May ikukwento ako pag naging colonel na ako or lieutenant colonel, sir. Yun, sir. And meron ka na nga ngayon. Pero sige, kasi way back, sige, anong course mo sa UP? Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering. So, ECE. Nerd Yes, na nerd. Diba? Nerd na nerd, di ba? Oh, sir. Na, it's a long, hindi, applied physics ako drop out din, katulad mo. UPD Yes. din. Ibang-iba di ba? Ibang-iba yung naging landas na ganun, di ba? Going in the quest to serve your country. Yes, sir. Ibang-iba.
Yes, sir. Na, di ba sa UP, ano ba yung ano? Ano ba yung kwan doon? Ano ba yung kwan ng mga, sa UP yung mga anak ko, nakalimutan ko tuloy. Pero, mga eskola ng bayan, di ba? Yes, sir. Para pagsisilbi sa bayan. Serve the people, parang UP, di Yes, ba? sir. Serve the people, sir. Serve the people talaga. Yes, sir. Ito ngayon, sa'yo, na nang pagdating mo rito, Parang ganun, kung ngayon, kung dati, sir, is serve the people, ngayon more on protect the people and protect yung ating land, sir. So actually, sir, nung una talaga, ayaw talaga ng parents ko na pumasok ako ng PMA, sir. ikwento mo muna yung drama na gano'n. Di ba? Maraming drama kasi na gano'n, di ba? Na, bakit ayaw ng parents and, Sir. oh. Nung una is ayaw talaga ng parents ko na pumasok ako dito. Kasi nasa third year na ako ng engineering. So, sabi nila, bakit hindi ko na lang ituloy yung engineering ko? Tapos after kong graduate is, tsaka ako pumasok ng PMA. Pero based sa aking kasing analysis, by the time nag-graduate ako ng UP, parang maaano na po ako ng quota sa age, sir. So naisip ko, bakit kung yun lang din naman, pwede naman mag-PMA ako. Tapos if gusto ko talagang bumalik sa pag-aaral, maging engineer, is pwede ko naman siyang tapusin after the PMA. So, nag-exam talaga ako na hindi alam ng parents ko. Ang nangyari talaga, yung dad ko kasi is, dati siyang enlisted ng Navy sa Navy Air Wing. So, at that time, na lumabas yung PMA results is, nag-aayos siya ng eroplano nun. Tapos yung mga kasamahan niya, hindi ko alam bakit, pero nagtitingin lang sila ng mga PMA graduates. Tapos tinignan nila yung pangalan ng tatay, yung apelido ng tatay ko. Tapos nakita nila, may pumasa. Tapos kinukulit nila yung tatay ko na, anong apelido ng asawa mo nung pagkadalaga? Noong una, hindi niya sinasagot kasi busy nga siya pag-ayos ng eroplano. Tapos eventually, nakulitan siya sa mga kasamahan niya. Tapos sinabi niya, tapos sabi ng mga kasama niya, hala, pumasa yung anak mo. Tapos nagulat yung tatay ko na, hindi naman siya nag-exam. Tapos eventually, nung kinagabihan, tumawag sila na pumasa ka pala ng PMA. Tapos doon ko in-explain na gusto ko talaga na mag-PMA. Tapos, actually, yung dad ko lang yung pumirma dun sa mga consent form. Tapos, yung mom ko kasi talaga, ayaw niya talaga kasi alam niyang delikado yung work na to. Pero, eventually, natanggap din naman niya. Nakita ko naman nung graduate ako sa PMA is masaya naman sila parehas. And ikaw nung papasok ka na ng serbisyo sa Philippine Army, walang reservations na I'm in the Army now. Na daddy mo, I'm in the Navy now. Pero ikaw nung pagpasok mo ng Army, Wala naman. na-condition ka strongly enough ng PMA na you are a young lieutenant ready to serve the country. Opo, sir. Ready to serve the country po, sir. As an Army officer. As an Army officer na yun kasi dito for the viewers, pag sinabi mo kasi yun, nag-take out ka na ganun, tatanggapin mo lahat kung ano ang sitwasyon na Yes. madatnan mo. Yes, sir. O sige, pag unang deployment mo rito, yung lumabas ka na sa batalyon sa headquarters nyo, kasi medyo napakaganda ng headquarters nyo, tuwan-tuwa ako kay Tara doon eh. Nung lumabas ka na, dito, na-deploy ka na, ano itsura ng mundo mo? Sir? Nagulat ako, sir, sa Kasi syempre, medyo sheltered din naman ako nung pagkabata ko, sir. Tapos dito, syempre, iba yung mga military camps. And parang naging independent talaga ako nung pagka-deploy ko. Tapos gulat talaga ako. Minsan. Hindi, ano yung nagulat moments mo? Hindi, ano to na real talk to. Ano yung gulat moments mo? Sir? Yung 1 to 5. Let's start with number 1. Para magpili-pili din yung mga susunod sa'yo kung mag-FA din sila o hindi. Ano unang kinagulat mo? Ayan. Hindi kasi kaya nga ito yung mga power na ganitong pagkukwento natin. Kasi ito na yon, unfiltered ba? Yes, sir. Yung unang kong kinagulat is yung
Usually kasi yung malayo sa town, sir. Yun. Tapos city girl kasi ako, sir. So hindi talaga ako sanay na walang SM. Walang SM. Walang Jollibee. Yes, Saan sir. ka ba una na-assign? Sa Datopiang, sir. Oh, sige. Ang dati piya. Malayo-layo nga. Hindi, meron man sa Midsayap. Jollibee, di ba? Oo, sir. Pero syempre yung daanan, sir. Daanan mo. Sige, ikwento mo muna si Dato Piang. So yung Datopiang is, ano, sir, malapit siya sa box, sir. Okay, si Bax, si SPMS Bax. The very famous or notorious, however you wanna call it. Pero, yun siya, di ba? In the middle of Yeah. truly conflict zone yun. Di ba? Uh, May Starlink naman na kayo ngayon, di ba? yung mga infantry, Di ba may Starlink naman na kayo, di ba? yes, sir. Yung mga infantry battalions, sir. Aso kayo, wala. Platoon lang kasi kami. Platoon lang. So, mingaw. Pero una muna, walang mall. Laking city girl ka. Yes po, sir. Wala namang ano dun. Wala namang Shopee, Lazada. Yes. Wala, matatakot pumunta dun. Opo, sir. So, yun yung mga malalaking adjustment ko, sir. Tapos, yung mga barak, sir. Sige, ano lang to? Hindi naman. Ano to? Sige, ano to barracks. Kasi nga, Kasi mostly naman kasi, sir, understandable naman kasi, sir, kasi moving naman po kasi kami, sir. So, hindi talaga permanent yung mga barracks ba o kubo sa inyo? kubo, sir. Ayun, sabi ko na, hindi barracks yun eh. O sige, Kubo, sir. ewan ko kung may picture ka. Pero i-depict mo nga ano itsura nung kubo mo. Ano, sir? I've been to so many, kaya alam ko yung ano, pero for the public, I mean, Ano, sir? Yung kisame, sir, is ano lang, tela lang, sir. Tapos, since sanay nga ako sa city, sir, so sanay ako na semento lahat, sir. mm, So, ano, sir, hindi siya buong semento. half, Plywood, sir, yung division. oh. So, Tapos, yun, sir. Parang air-cooled o aircon? Air-cooled, sir. Air-cooled, syempre. Hindi, kasi ano to, di ba? Para, yung iba kasi na nami-meet ko ng mga female officers na sa batalyon. So, medyo mas decent. Ikaw kasi, you chose action eh. Kaya, di ba? Yes, sir. Platoon pa. Parang, kasama naman po yun sa job, so naiintindihan ko naman. Naintindihan mo. At ano ka, nag-take out ka na, sundalo ka na eh, di ba? Okay. So, of course, hindi ko natatanungin ano itsura ng CR, pero di ba? Nasa Yes. field ka eh. Yes, sir. Nasa field. Hindi ka nagsisi. Hindi naman, sir. Tagal sumagot eh. Pero, sige na nga, action na tayo. Unang action. Yes, sir. Yung unang fire mission ko, sir, is actually, nung pagka-assign ko dito sa 6 Pub, sir, binigyan kami ng tig 1 week na mag-OJT sa bawat battery. So, yung first week ko is dun sa Bravo battery. And then, yung second week ko is sa Alpha battery ako. Tapos, ang agenda talaga nun is babalik na kami ng batalyon para hintayin yung assignment orders namin. Pero biglang nagkaroon ng operation, so from kung saan ako nag-OJT, tumawid kami papuntang Datopiang, and first time kong dumaan sa Salvo, sir. Parang noon na kinakabahan ako, wala, parang padilim na. Parang, May eerie feeling, ano? Sa salvo. yes, sir. Di ba? May eerie feeling na so much blood has been shed dyan sa area Yes, sir. through the decades. Ano yung feeling mo ng ganon? Parang kinakabahan ako, sir. Tapos parang paggabi na din kasi nun, sir. Tapos parang makakatawid ba kami dito? Ganun yung na-feel ko, sir. Tapos, luckily naman na nakarating kami ng Datopiang ng safe.
Tas, yun yung first ever kong fire mission. Nakaputok din kami ng madimadiming rounds. Nakasupport kami ng maayos dun sa sinusuportahan naming infantry units. Sige, ano muna, yung process ng fire mission. For the purpose ng mga, ano ba yung fire mission muna? Ano ba yung battery? Ano ba yung support na binibigay ng artillery sa infantry units? Ano ba yun? Para talk as if you're talking to a UP freshman in the College of Engineering na you're trying to recruit. So, usually pag my fire missions is, ang pinaka main role talaga ng artillery is magbigay ng fire support kung kailan kinakailangan ng infantry. Usually is binibigyan nila kami ng list of targets na kailangan naming gawa ng data. So, as an artillery officer and platoon leader, ang role ko kasi doon is i-double check yung kung tama ba yung ginagawa ng tropa ko. Although madami na silang experience sa field, madami na silang fire missions na nagawa, ang role ko doon is i-guide sila na i-ensure na magawa namin yung mission namin, na makapag-provide kami ng timely, at hindi lang timely kundi accurate na fire support sa mga infantry units namin, sir. Sige, kasi because of hindi accurate at hindi timely, yung dalawa nga yun, mag-focus Yes, ka. Kung hindi ka makadeliver ng accurate and timely fires, ano mangyari? Potentially. Kung hindi timely, sir, ang usually mangyari, parang too late na, parang it's either nakaalis na yung kalaban or may nangyari na sa mga infantry units. Kung hindi naman accurate, is syempre nasa amin yung guilt na paano if may mali yung matamaan ng kanyo namin. So, kailangan talaga i-double check yung mga data, kasi yung safety ng infantry personnel is parang cargo mo din as an artillery officer. Talaga. Yes. Talaga yun. So, imbis na magpapasalamat sila sa'yo kasi natulungan mo sila, baka magalit pa sila sa'yo kung hindi accurate tsaka hindi timely yung maibigay mong fire support. Kaya, dapat talaga as TL is i-double check mo, and dapat i-practice yung tropa mo na with or without operation is dapat kaya nilang makapagbigay ng fire support, sir. Yeah, I mean, a big fan ako ng artillery kasi si late Dante Boribor, ang galing-galing nung kami, yung year 2000. Ang bilis ng fires, ang accurate, na can afford ka nga na noon magpatira kami na nasa gun target line kami because yung tiwala namin sa artillery na they will deliver the fires. Pero alam ko kasi yung effect sa tao na well-placed artillery fires because talagang Yes. blown to smithereens yung isang, yung tamaan talaga. Yes. Alam mo yun ang violent world mo, no? Yes po, sir. Tanggap na rin yun siya eventually, sir. Na, big guns, Yes. rain death, parang gano'n yan na yung sa'yo kasi naman, may nag-call for fire ka na, nag-request ng fires na the infantry, either sinosoften nila yung target or out of desperation. Ano yung mission mo nun? Ang mission namin nun, sir, is Yung unang-una. preparatory fire, sir. So, nag-deliver kami ng fire support, sir, bago yung infantry pumasok. As it should be. Yes. Alam ni DBC mo. Ano yung ibig sabihin ng prep fires? Yes. Ang prep fires kasi, softening the target talaga yan na most battle-hardened commanders. Kaya kung bagitin ko sino si DBC mo, pero ganun yung style nyo sa 57 IB noon, Prep fires. Yes. And dito sa mundo ng Maguindanao, you need the prep fires. We need you. Yes. Anong fulfillment mo na unang boom, gumaganon yung mga nyo?
ano sir, nakaka-excite na nakakatuwa na finally, hindi na lang siya live fire. Parang nagagawa ko yung mission ko and yung purpose ko as an artillery, sir. Then nakakatulong ka talaga sa Yes, sir. nakakatulong ka ng malaki. Yes, sir. Sa pag-abot ng mission, sir, hindi lang artillery, sir, pero yung infantry din, sir, and yung army. Then by the time that took kasama yung detour mo sa UP, 7 years before you were able to do that, di ba? Yes, sir. 7 years ako nag-college. 7 years ka nag-college. Ako 6. Yes, sir. Pero ano yun di ba? Parang in the service of your country, where you're needed most. That Piang. Yes, sir. Happy ka on your first fire mission. Happy po, sir. Fulfilled, sir. Fulfilled. Fulfilled. In what way ka na-fulfill? Na, ano, sir, na parang feeling ko na binyagan ako as an artillero. Na nagkaroon ako ng fire mission, sir, na nakatulong ako, sir, sa pag-achieve ng mission nung sinusuportahan namin, sir, na infantry unit at that time, sir. Yun. Yan ang first fire mission ni Lieutenant Daniel Hison.